Isabela. Area 4, District 4. Malugod palakpakan po natin. Maraming salamat po. Ang mataas na papuri sa ating Diyos Ama ng ating Panginoong Jesucristo, isang mabiyaya at mapagpalang umaga po sa inyo lahat, mga kapatid sa pananampalataya. Masayang ika-78 anibersaryo sa ating inangluluyang Ulan ng Eden. Ako'y nagpapasalamat sa buong pamunuan ng inangluluyang Ulan ng Eden sa pamumuno ng ating mabait at masipag na Pangulo, Hermano Leonardo Corpus, at din sa ating forever young Spiritist Fundadora, Hermana Remedios Tan, at 10 ng kanilang opisyales at mga miyembro. Salamat sa inyong pag-imbita bilang isang panauwing mananampalataya. Binabati ko rin ang ating mga namumuno o mga opisyales ng ating kapatiran mula sa ating mga direktor, lalong-lalo na sa ating Chairman of the Board o ang Vice President ng ating National na pamunuan, Hermano Billy Gudya, din sa ating magulang na Director General ng District 15, Hermano Polo Angeles, at sa aming masipag ding Director General, Hermano Benji Gomez, at sa mga opisyales ng distrito, maging sa area at mga lokal, at sa lahat ng dumalo na galing sa iba't ibang lunduyan, isang mapagpala at mabiyayang umaga po sa inyong lahat. Bago po ako dumako sa maikling pagpapaliwanag sa ating tema sa araw na ito, ay nais ko lang pong ikwento sa inyo dahil sa kagalakang aking nararamdaman na isang linggo bago ang anibersaryo ay tinawag ako ng aking ama. Ang aking ama, siya pong matandang Pangulo ng Incayarian Bien. Kung nakikilala po ninyo, siya po si Hermano Filomeno Anunciacion Yumol. Sabi niya sa akin, Ray, pumunta po marito ka, sabi niya. Hindi po niya alam na pupunta kami ng Lunes ng umaga. Sabi niya, huwag mong kaliligtaan na pumunta at makiisa sa anibersaryo ng Ulan ng Eden, sabi niya. Dahil nga po sa pamamagitan ng Ulan ng Eden, siya po ay natawag at siya ay nabigyan o natawag ng sa ating pananampalataya dahil nga po ang tuntuyan ito sa Ulan ng Eden, sa pamamagitan nito ay nagkaroon ng tunduyang Incayarian Indie sa Isabela. At ito'y malaking pasasalamat dahil nga po sa kalooban ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan din ng Sentro Sipol Tagumpay Indie na bunga ng Ulan ng Eden, kaya nagkaroon ng Incayarian Indie at naging apo ng Ulan ng Eden. At kaya din po nagkaroon din po ang bunga ng Incayarian Indie sa lutuyang Sentro Lawag Espiritu Santo. Siya po ang naging apo ng apo sa tuhod ng Ulan ng Eden. Kaya nga po sa oras na ito, aking pong pinupugayan at ang malaking pasasalamat sa ating Panginoon sa ika-78 taong pasasalamat. Kami o tayong lahat ay naging kabahagi
ng pasasalamat na ito. Dahil nga po sa kagandahang loob ng ating Panginoong Diyos at ng pag-ibig, dahil nga sapagkat ang pag-ibig ay mabuti, ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman, at ang kanyang pagtatapat ay sa lahat ng salit-saling lahi. Kaya nga po, maraming salamat sa pagkakataon na makabahagi at makapag-aral sa araw ng pasasalamat na ito. Dahil sa ganitong kalagayan, tunay natutuwa ang ating Panginoon dahil sa kanyang kalooban. Sinasabi sa sulat ng unang Tesalonica sa kapitulo 5 sa versikulo niyang 18 na ganito po ang kanyang sinasabi. Sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo Jesus tungkol sa inyo. Sinasabi din sa sulat sa Hebreo na ating referensya sa ating paksa sa umagang ito, sapagkat kayo'y nangangailangan ng pagtitiis upang inyong magawa ang kalooban ng Diyos at magsitanggap kayo ng pangako. Sino na po ba sa atin ang nakakapagsabi sa pamamagitan ng ating pananampalataya ay nakakasunod tayo o sinusunod at ginagawa na natin ang kanyang lahat ng kanyang kalooban? Sa ating pamumuhay sa mundo ay puno ng mga pagsubok at pagkakasala. Kaya sinasabi sa pag-aaral na tayo'y magtiis at magbata sa ating pamumuhay dito sa mundong ibabaw. Nababasa sa sulat ng unang Pedro sa kapitulo 4 sa versikulo niyang 1 hanggang 2 na kung papaanong si Kristo ay nagbata sa laman, ay magsandata rin naman kayo sa gayong pag-iisip, sapagkat siya'y nagbata sa laman at nagpapatigil sa kasalanan. Na alam natin sa mundong ito ay punong-puno ng mga pagsubok sa buhay. Kaya nga sinasabi din sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma sa kapitulo niyang 12 sa versikulo niyang 2 na ganito ang kanyang sinasabi. At huwag kayong magsiayon sa sanlibutan ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Sa paanong paraan natin mapapatunayan na tayo'y sumusunod sa kanyang kalooban at paano tayo magsilakad upang magsilago sa ating pananampalataya. Dito po sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Kolosas, dito po sa kapitulo niyang 1 sa versikulo ng 10 na ganito po ang kanyang sinasabi. Upang kayo'y magsilakad na nararapat sa Panginoon sa buong ikalulugod niya at magsipamunga sa bawat gawang mabuti at magsilago sa kaalaman ng Diyos. Kaya nga po sinasabi madalas ng mga kapatlayaan, ang Diyos ay banal na nga dapat ng lahat ng nagsisunod sa Kanya na tayo ay magpakabanal sa ating mga gawa. Alam po natin sa ating pag-aaral sa katuruang Espiritismo na sa pamamagitan ng gawang mabuti o kawang gawa at pag-ibig sa kapwa, lalo na sa mga kasambay sa pananampalataya, ay siyang kalooban ng Diyos. At sinasabi din sa sulat ng unang Pedro, dito po sa kapitulo niyang 2, sa versikulo niyang 17, ganito po ang kanyang sinasabi. Dito sa unang Pedro, kapitulo 2, 17.
Dito po sa unang Pedro 2, Kapitulo 2, versikulo 15 hanggang 17. Sapagkat siyang kalooban ng Diyos na dahil sa paggawa ng mabuti ay inyong mapatahimik ang kamangmangan ng mga taong palalo. Nagaya na kayo'y mga laya at inyong kalayaan ay hindi ginagamit sa balabal ng kasamahan, kundi gaya ng alipin ng Diyos. Igalang ninyo lahat ng mga tao, ibigin ninyo ang pagkakapatiran, mga takot kayo sa Diyos, igalang ninyo ang hari. Ito'y kautusan ng ating Panginoon na dapat gawin dahil sa pagsunod sa kanyang utos ay ginagawa ito para sa ating kaligtasan. Kaya nga po, sa sulat ng mga taga-Pilipos o sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos, dito po sa Kapitulo 2, ganito po ang kanyang sinasabi sa versikulo niyang 12 sa hanggang 13. Dito po sa taga-Pilipos 2, 12 hanggang 13. Ganito po ang kanyang sinasabi. Kaya nga minamahal ko kung paanong inyong laging pagsunod ay hindi lamang sa harapan ko, kundi bagkus pa ngayong ako'y wala, ay lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig. Sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo maging sa pagnanasa at sa paggawa ayon sa kanyang kabuting kalooban. Meron isang talinghaga na mababasa sa sulat ni Mateo ng mangaral ng ating Panginoong Hesukristo kasama ng kanyang mga alagad. Tungkol ito sa dalawang anak kung alin sa kanila ang gumagawa ng kanyang kalooban. Mababasa dito sa sulat ni Mateo sa Kapitulo 21, dito po sa versikulo niyang 22 ay 28 hanggang 32. Ganito po ang kanyang sinasabi. Dito po sa 28, Datapwat ano sa akala ninyo? Isang taong may dalawang anak, at lumapit siya sa una at sinabi, Anak, pumaroon ka at gumawa ka ngayon sa ubasan. Sa 29, at sinagot niya at sinabi, Ayaw ko. Dadapwat nagsisi siya pagkatapos ay naparoon. Sa 30, at siya'y lumapit sa ikalawa, at gayon din ang sinabi. At sumagot siya at sinabi, Ginoo, ako'y paroroon, at hindi naparoon. Sa 30 na huli, sa 31, alin sa dalawa ang pumanap sa kalooban ng Ama? Sinabi nila, dahil nagtanong ang ating Panginoon sa mga pangulong saserdote o mga matatanda sa bayan, na sabi ng Panginoon, alin baga sa dalawa na gumanap sa kalooban ng kanyang Ama? Sinabi nila, ang una, sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo na ang mga maniningil ng buwis at ang mga patuto ay nanguna sa inyo ng pagpasok sa karya ng Diyos. Sapagkat naparito si Juan sa inyo sa daan ng katwiran at hindi ninyo siya pinaniwalaan. Dadapwat, pinaniwalaan siya ng mga maniningil ng buwis at ng mga patuto at kayo sa pagkakita ninyo nito ay hindi man kayo nangasisi pagkatapos upang kayo'y magsipaniwala sa Kanya. Sa talinagang ito, dapat tayo ay mangagsisi sa ating mga kasalanan. Bagamat alam natin ang Kanyang mga inuutos o mga pinag-uutos, ngunit tayo ay mahina pa sa laman at patuloy pa rin tayo nakakagawa ng pagkakamali o pagkakasala. Kaya sa ating paglilingkod ay dapat ay maging malinis na puso ayon sa kanyang kalooban o
o ayon sa kalooban ng Diyos. Sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso sa kapitulo niyang 6, sa versikulo niyang 6, sa sulat na ito sinasabi, hindi ang paglilingkod sa paningin na gaya ng pagbibigay lugod sa mga tao, kundi bagkus gaya ng mga alipin ni Kristo na gumagawa mula sa puso ang kalooban ng Diyos. Maglingkod na may mabuting kalooban na gaya ng sa Panginoon at hindi sa mga tao, na siyang nagbigay ng kanyang sarili dahil sa ating mga kasalanan, upang tayo'y maligtas dito sa kasalukuyang masamang sanlibutan. Ayon sa kalooban ng ating Diyos at Ama, at bilang panghuli na aking babasahin ay ito'y nasusulat sa ito po sa sulat ni sa Mika sa kapitulo niyang 6 sa versikulo niyang 8. Ganito po ang kanyang sinasabi. Kanyang ipinakilala sa iyo, o tao, kung ano ang mabuti at ano ang inihingi ng Panginoon sa iyo, kundi gumawa ng may kaganapan at ibigin ang kaawaan at lumakad na may kababaan na kasama ng inyong Diyos. At bilang panghuli din, dito po sa sulat ng unang Juan sa kapitulo 2 sa versikulo ng 17, at ang sanglibutan ay lumilipas, at ang masamang pita niyaon dadapuat, ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay mananahan magpakailanman. Kaya nga po, sa buong pamunuan po ng Area Committee 4 at Distrito 4 at ng buong pamunuan ni Kayanan Bien, ako po ay nagpapasalamat muli sa ipinagkaloob na pagkakataong ito. At muli, hanggang dito na lamang po, at ako'y bumabati ng masayang 78 taong pasasalamat ng ating inang lunduyang mula ng Eden. At sa nag-iisang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon, ay sumakanyanawa ang kalwalhatian, ang karangalan, at ang paghahari sa kauna-unahang panahon at ngayon at magpakailanman. Muli, isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid sa